Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome po sa ating FBC Fortify, and today is January 9, 2024, Tuesday. So sa atin pong panimula, basahin ko po ang John chapter 7 verse 38. Sabi sa English, "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." Sa Tagalog, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. At gaya ng aming panalangin lagi, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay, lakas na iyong pinagkaloob sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay inyong bigyan ng kalakasang espiritual. Ingatan niyo po ang aming mga pisikal na pangangatawan, doon po sa mga maglalakbay, papunta sa trabaho, doon po sa mga mag-aaral, mga estudyanteng papasok sa school. Maingatan niyo po sila, Panginoon. At kahit po yung mga magulang nag-aasikaso ng kanilang mga anak sa tahanan at yung mga iba't ibang may ginagampanan sa oras at araw na ito, pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po, Panginoon. At patuloy nyo kaming gamitin na iyong mga anak na ilaw ng sanlibutan ito na maibahagi ikaw, Panginoon, sa amin pong mga pananalita at maipakita sa amin pong gawa ang ilaw na sa iyo matatagpuan. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang himno. Ang pamagat ay "The Lord is my shepherd, I'll not want." The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me the quiet waters by. My soul he doth restore again, and me to walk doth make within the paths of righteousness, for his own name's sake. Yea, though I walk in death's dark vale, yet will I fear none ill, for thou art with me, and thy rod and staff me comfort still. My table thou hast furnished in presence of my foes. My head thou dost with oil anoint, and my cup overflows. Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in God's house forevermore my dwelling place shall be. Amen. Salamat sa paalala ng awitin. Tunay nga na napakahalaga sa ating buhay na merong shepherd na nagli-lead sa atin. Imagine niyo kung walang shepherd, walang mag-iingat sa ating mga kaluluwa, walang gagabay sa atin sa ating paglalakbay. Kaya ang isang sheep na
walang alam, pwedeng mapahamak, pwedeng kainin ng mga wild animals. Kaya talagang nangangailangan at desperado tayong nangangailangan ng shepherd. Sa totoo lang, di naman talaga tayo kailangan ni Jesus. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Kaya sa oras na ito, pag hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoong Kristo na nag-iisang tagapagligtas, sabi nga ng Bible, now is the day of salvation. So dako tayo sa ating Bible exhortation. Balikan natin muli yung binasang talata kanina found in John chapter 7 verse 38. Muli ko pong babasahin ang English na verse. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Pansinin po natin ang unang bahagi ng talata, he that believeth on me. So, ito po ang resulta nito, yung makikita natin na out of his belly shall flow rivers of living water. Ito po ay mangyayari tuon sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, tingnan na po natin ano ba ang ibig sabihin ng talata. Una po, puntahan natin yung word na belly, out of his belly, sabi doon sa verse. Makikita natin sa Old Testament, no, dahil doon nga sa verse kanina, 'di ba sabi diyan, as the scripture had said. Yung sinabi po ritong as the scripture had said, wala po itong specific na talata from the Old Testament. Kaya nga ito ay iba't ibang mga verses in the Old Testament at gagamit ako ng mga ilang talata para makita natin ito pong sinabing out of his belly shall flow rivers of living water. So ngayon puntahan na po natin ano yung belly. Alam niyo po yung belly, yung pagkakagamit ng word na ito in the scripture, gamitin ko po itong Proverbs chapter 20 verse 27. Sabi po ng verse, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. So alam na sa mga nakapag-aral po ng Hebrew poetry, meron po mga tinatawag na parallelism sa Hebrew poetry. At dito makikita natin ano po yung pinaliwanag yung sinasabing the spirit of man. At sabi diyan, searching all the inward parts of the belly. Ibig sabihin, ang ang belly, ito'y tumutukoy sa atin pong kalooban, sa kaloob-looban ng tao, which is yung atin pong espiritu. Dahil alam naman po natin na ang atin pong ang pagkakadesign sa atin ng Panginoon, tripartite being. Meron tayong spirit, meron tayong soul, at meron tayong body. Kaya pag ginamit po yung salitang itong belly, ito po'y tumutukoy sa inward part nating mga tao. Dito po sa talatang ating binasa. Ngayon, nakita na natin ang belly tumutukoy sa inward part o parts o part ng tao. So tingnan naman natin ngayon yung susunod. Ito pong sinasabing out of his belly lalabas daw po sa ating inner man shall flow rivers of living water. So ano naman po yung living water? Sa Old Testament muli, tingnan natin sa Jeremiah chapter 17 verse 13, pinakita po sa atin kung sino po yung living water. Sabi nga ng verse, O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because, tingnan nyo po yan because they have forsaken the Lord. Sino po si Lord? The fountain of living waters. Ibig sabihin, doon po sa talatang binasa natin nung una, yung sinasabing out of his belly shall flow rivers of living water, sa atin pong kaloob-looban, sa ating spirit, ay lilitaw, lalabas later on yung living water, magfo-flow siya, at yung living water pala na to refers to the Lord, or to the Lord Jesus Christ. At yun nga po, dagdagan pa natin from the New Testament, talagang makikita natin na si Jesus Christ nga ito, yung Lord na binabanggit. Balikan natin yung account doon sa John chapter 4, yung conversation ni Jesus Christ at yung babaeng Samaritana. Sabi nga ng talata, Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Tapos tingnan niyo po yung na-curious yung babae. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Ayan, naging interesado siya. Tingnan natin yung susunod.
Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him as well of water springing up into everlasting life. So makikita pala natin na itong water of life na to ay walang iba kung hindi si Lord, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sa kanya lamang natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Pero ang blessing, mga kaibigan at mga kapatid, sa atin po na mga nanampalataya, syempre ang Holy Spirit ay mananahan sa inner man natin, at dahil nanahan ang Holy Spirit sa atin, magfo-flow sa atin yung living water na si Jesus Christ, at yun nga po, bilang mga believers, ibabahagi natin itong living water na to na magfo-flow sa atin sa ibang tao. Kaya ang challenge sa atin, since natanggap na natin si Jesus Christ, nagtiwala tayo sa Kanya bilang mga mananampalataya, let's share the living water with all those who are thirsty. At sino po yung mga nauuhaw? Of course, yung mga hindi pa po nakatanggap ng tubig ng buhay na walang hanggan, at yan po ay si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus, sino man ang iinom doon sa tubig ng daigdig na ito, mauuhaw pa ulit. Pero pag sino man ang iinom sa kanya, no, ibig sabihin niyan mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Bakit? Dahil meron na pong buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan, tandaan nyo mga kaibigan at mga kapatid, kay Jesus Christ na lamang natin matatanggap yan, at ang pagbabahagi ng living water na ito ay trabaho po nating mga mananampalataya, hindi po ito trabaho ng gobyerno, at ito po isang dakilang pribilehiyo na sa atin po na mga anak ng Diyos. Kaya purihin po ang paalala ng ating Panginoon mula sa kanyang salita. Announcement po mga kaibigan at mga kapatid, wag po nating kalimutang ipanalangin ang ating Pastor Edwin Tan. Siya po ngayon ay papunta sa doon po sa Middle East para sa Middle East Leadership Summit. Pag-pray po natin itong gawain na ito. So ngayon po ay tayo na ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming living water. Sa amin o kami na nagtiwala at nanampalataya sa iyo, hindi na kami mauuhaw spiritually. In other words, hindi na po mapapahamak ang aming kaluluwa. Sa iyo lamang namin, Panginoon, matatagpuan ang satisfaction ng aming salvation, security. Kaya nga, we're so blessed bilang mga mananampalataya. Kaya gamitin niyo po, mag-flow sa aming buhay. Gamitin nyo kaming instrument na itong living water inside of us ay ma-share namin sa ibang tao na nauuhaw, na hindi pa na nakatanggap, nakasumpong ng buhay na walang hanggan. Dahil yan po ay kailangan namin gawin bilang iyong mga anak, at wala kang ibang pwedeng gamiting instrumento maliban sa amin na iyong mga anak. Ingatan nyo rin, Panginoon, ang Pastor Edwin Tan sa kanya pong pag-travel going po sa Oman, Panginoon. Ingatan nyo rin po yung mga churches, especially yung host church na siya pong naghahanda, Panginoon, para po sa leadership conference na yon. Kaya tulungan nyo rin po yung mga nag-organize po nito, yung mga kakailanganing gastusin, i-provide nyo po lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at sa iyong mga salita, sa awiting aming napakinggan, at patuloy niyo pong pagpalain lahat ng mga nakikinig, Panginoon, at nag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid, mga kaibigan. God bless us.